Magulong kaganapan sa mundo ng negosyo, hindi mapakali. Ang mga tao sa lungsod ng Tianhai patuloy na naghihirap ng husto. Sinasabing, tanging ang Wind Chant War God lamang ang makakapagpatigil ng kaguluhan at maghahari ang kapayapaan. War God, pipirmahan mo ba talaga ang kasunduang ito? Kailangang matapos ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Para sa aking ina at sa mga tao. Bastos na bata, o pwede kang huwag pumirma kung gusto mong manatiling buhay ang iyong ina. Binata, sa huli, ako ang pinakamataas na pinuno sa lungsod ng Tianhai. Kung ipipilit mong huwag pumirma, huwag mo akong sisihin kung maging masama ako. Gago, umalis ka. Simula ngayon, kailangan mong isil ang iyong kapangyarihan. Sa loob ng 5 taon, kailangan mong tiisin ang kahihiyan at itago ang iyong pagkakakilanlan, huwag makialam sa mahahalagang usapin ng negosyo. Pagkatapos ng 5 taon, matatanggal ang seal, mababalik ang iyong karangalan, ikaw lang ang maghahari. Sa ganyang kakayahan gusto mo pang mag-propose. Napakakuripot mo para lang sa birthday. Kung sumama sa'yo ang aming Mimi, parusa yon. Ngayon, parusahan ka. Katulad ng dati, pumunta ka sa banyo at humarap sa pader. Baby, sobrang namiss kita. Ano ba? Nandyan silang lahat sa loob at naghihintay. Mas nakaka-excite kapag maraming tao, mayaman ako, at may kapangyarihan. Sa anong paraan ba hindi ako mas mahusay kaysa sa inutil mong boyfriend? Teka. Ang yabang mo 2 taon na akong hindi nakapagdiwang ng birthday ng maayos. Kahit maraming Ginoo ang dumating para magbati. Pero ang mga regalo ng inutil na iyon, walang kahit isa ang maipagmamalaki. Nakakahiya talaga. Kung gayon, paalisin na lang ang inutil na iyon. Paalisin siya? Kung ganun, sino ang magpapakasal sa akin? 3 taon na kitang pinagsisilbihan? Matagal ka ng akin. Gusto mo pang tumakas? Kung gayon, ano ang plano mong iregalo sa akin ngayong taon? Bibigyan kita ng malaking sorpresa mamaya. Anong tinitingin-tingin mo? Sinabihan kitang humarap sa dingding. Bingi ka ba? Bakit ka na naman bumalik? Si Yin Feng ay nagsumikap na. Gusto lang niyang bigyan ng kasagutan si Mimi. Pwe, huwag mo siyang ipagtanggol. Dahil sa iyong malaking pamilya at sa iyong kasunduan sa kasal sa pinakamayaman sa Tianhai City, hindi kita pinapansin. Kaya huwag ka nang magpanggap na alam mo ang lahat. Tita, narito ako ngayon para mag-propose kay Mimi. Sana mabigyan niyo ako ng pagkakataon. Ano man ang nagawa ni Mimi noon, anumang pagkakamali, kaya kong kalimutan ang lahat. Mula bukas, ibibigay ko kay Mimi ang lahat ng karangyaan at kayamanan. May karapatan ka bang bigyan ng pagkakataon si Mimi? Baliw ka ba? Ano ang estado ng aming pamilya? Ano ang estado mo? Mga taong tulad mo, dapat mabubulok sa lupa. Anong nangyari, ma? Itong walang silbi. Gustong gamitin ang pagkakataong ito ngayon para mag-propose sa'yo. Wala na namang halaga. Ikaw na walang silbi. Talagang nagpapanggap kang parang palaka na gustong kumain ng sisne. Mimi, noong bata ka, iniligtas mo ako. Kung hindi dahil sa araw na yon, matagal na akong namatay sa lamig sa kalye. Ang buhay na ito ay galing sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ang pulseras na ito bilang pangako para suklian ang kabutihan mo. Kaya kung kalimutan ang lahat ng ginawa mo. Pati na rin ang iyong mga pagkakamali. Ang pagkakamali ko? Anong pagkakamali ang magagawa ko? Ang pagkakamali ni Mimi ay nagustuhan ka, itong walang silbi at basurang sapatos. Ikaw, si Ye Yin Feng ang pinakamalaking makasalanan. Alam mo ba ang krimen na nagawa mo? Mahirap? Iyon ang orihinal na kasalanan. Kahirapan ay ang orihinal na kasalanan. Sobra na kayo. Kahit wala siyang pera, mabait pa rin siya kay Mimi nitong mga nakaraang taon. Bakit ninyo ito ginagawa? Hindi ako nagkakamali, di ba? Ikaw ang nagpakilala sa kanya sa akin noon. Ngayon naman, ikaw ang sumusuporta sa kanya. Gusto mo siya, di ba? Pinsan, pinapayuhan kitang huwag nang makialam. Paano ba yung sabi-sabi? Ang sobrang pakikialam ay magdudulot ng problema. Ang kaunting pakikialam ay magdudulot ng kapayapaan. Hahaha.
Naawa ka? Halika. Yin Feng, mag-usap tayong mabuti. Pinapatawad kita. Mimi, sobra ka na. Aking matalik na kaibigan, tingnan mo kung anong regalo ang ibinigay ng kuya mo sa akin. 3 milyon. Itong basura naman. Isang sirang singsing lang ang ibinigay. Hindi ko pa alam kung saan galing na maliit na tindahan. Mimi, anong nangyari sa'yo? Hindi ka naman ganito dati. Tumahimik ka. Sawa na ako sa pagiging talunan ng walang kwentang ito. At itong pulseras na walnut, sinabi pa na mahalaga. Ang dumi-dumi, ang kati sa kamay ko habang suot ko. Dahil gusto mo yan, kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. 5 taon kitang minahal ng walang kabuluhan. Bakit? Bakit mo ako patuloy na niloloko? Bakit mo ako patuloy na niloloko? 5 taon akong nagkamali sa pagmamahal sa'yo. Sino bang may pakialam sa'yo? Sa paningin ko wala kang kwenta, walang halaga. Kung ngayon ay wala kang mas mahalagang regalo kaysa kay Ginoong Liu, umalis ka na agad tapos na tayo. Mimi, ito ang regalo ko sa'yo. Kung kayong lahat ay ganoon na lang ang pakialam sa pulseras na ito, kung gayon ay ako na. Huwag. Aba, nababaliw ka na ba? Kayong mga walang puso at walang awa. Ang lakas ng loob mong mangagat ng kung sino-sino. Parang hindi mo ako iginagalang. Kuya, kalma lang po. Dahil hindi ikaw ang hinahanap ko, hindi na ako magpapaubaya pa sa'yo. Ano na naman ang pinagsasasabi mo? Hindi na makapagbigay ng pera, kaya naguguluhan na. Hindi ba gusto mo ng regalo? Kung gayon, bibigyan kita ng malaking regalo. Pinaalis mo siya, sino na ngayon ang magpapakasal sa akin? 3 taon na akong naglilingkod sa'yo. Matagal ka ng akin. Gusto mo pa bang tumakas? Paano ba kita sasabihan? Liu, sinian, pwede ka bang magpakasal sa akin? Liu, sinian, papakasal ka ba sa akin? Ikaw, askal ka. Naglalakas loob ka pang kumawag ng buntot sa iba. Ngayon tinulak mo ako. Hindi na kita papatulan. Ngayon, gumapang ka rito agad at humingi ng tawad sa akin at patatawarin na kita. Hindi ko akalaing bibigyan ka pa ni Mimi. Ikaw na askal, ng palusot, bilisan mo at lumapit ka na. Dahil sa mga taon na nagtrabaho ka para sa pamilya Shu, hindi na muna kita papatulan ngayon, kaya gumapang ka rito at humingi ng tawad. Hindi ka naman siguro totoong naniniwalang si Sinian ay papakasal sa'yo? Engaged na siya sa pinuno ng pamilyang Lee. Kung maglalakas loob kang galitin ng pamilyang Lee, tuluyan kang mapapahamak. Pinsan, pinapayuhan kitang huwag kang makialam. Ang kasunduan sa kasal sa pamilyang Lee ay hindi larong tulad ng pakikitungo sa isang askal na tulad nito. Huwag kang mag-alala, wala silang kakayahang gawin yan. Sige, pumapayag ako. Liu Sinian, seryoso kitang pinapayuhan. Ang kasunduan mo sa kasal sa pamilyang Lee ay hindi mo pwedeng basta balewalain. Lola ang magpapasya niyan. Kung ikakasal ka lang doon lang makakakilos ang pamilyang Liu sa lungsod ng Tianhai. Kung para lang sa askal na ito, gawin mo pa ang ganitong bagay, takang idea kung gaano kasama ang kahihinatnan. Ayos lang. So matagal na pala kayong dalawa may lihim na relasyon. Liu, Sinian, ikaw, malanding babae, walang hiya ka. Just Kung wala ang pulserang ito, hindi ka man lang karapat-dapat maging isang aso. Kung wala ang bracelet na ito, hindi ka man lang karapat-dapat para sa isang aso. Ginfeng, Huwag kang mag-alala, basta't nandito ako. Walang sino man ang makakasakit sa iyo. Tara na, pupunta tayo ngayon sa bahay ninyo para saan? para ipaalam sa kanila na akin ka. Buti na lang at ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Tianhai, si Li Gui, ay dumating upang mag-propose, kaya mas lumakas ang ating pamilya. Talaga naman. Kahapon, opisyal kong na-promote si Liu Sinian bilang CEO ng ating kumpanya. Sa ganitong paraan, mas madali ang pakikipagnegosyo sa pamilya Lee sa hinaharap. Ay, binabati ko kayo. Ikalawa, maligayang bati. Dati may ilang tao na hinahamak kami, ngayon nagsisimula na naman silang magbunyi.
Lola, Anong nangyayari? Paumanhin sa pag-aabala, nandito ako para ipaalam sa inyo ang isang bagay. Sino ka? Simula ngayon, asawa ko na si Sinian. Sinian? Bago ninyo siya utusan na gawin ang anumang bagay, tanungin muna ako kung pumapayag ako. Anong nangyayari dito? Sino itong hambog na binata? Anong gusto mong gawin? Sirain ang engagement, Anong balak mong gawin? makipaghiwalay. Binata, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Anong nangyari? Hindi ba pumunta ka sa birthday party ng kaibigan mo? Sa daan, sinabi na sa akin lahat ni Shiyi. Para sa negosyo ng pamilya, hahayaan ninyo si Shiyi na magpakasal sa pamilya Lee. Hindi ba kayo nahihiya? Aba ikaw, taga-bukid. Ang aming pamilya. Kailan ka pa nakialam sa aming mga bagay? Umalis ka na dito. Naku po. Pa, Lola, ang dalagitang si Siyi ay magre-rebelde. Huli na ako? Naipagbigay alam ko na. Aalis na kami. Gusto mong umalis? Aalis ka lang? Anak, saktan mo siya. Pa, iyon. Naipaalam ko na, aalis na ako. Teka, si Yi, kung aalis ka lang, anong gagawin ni nanay? Kayo, mag-ina. Huwag na kayong umarte dito. Manahimik ka. Ma, mula pagkabata, maayos ninyo akong inayos sa lahat ng bagay. Simula nang pumanaw si Papa, lalo na, ayaw ko ng ganito sa susunod. Ayaw kong maging biktima ng kasal. Gusto kong mabuhay para sa sarili ko. She. Lola. Ma, anong nangyari sa iyo? Anong nangyari sa iyo? Huwag ka nang kumatok. Abala ako. Ikaw si Ginoong Lee, tama? Lakad. Ikaw si Jilly, tama? Ang hirap naman ng trabaho mo. Sige na. Umalis na kayo. Boss Lee, nasaan ang pera? Umalis na kayo. Ang pera. Ide-deposito ko sa card mo. Pilisan mong umalis. Araw na araw pa ngayon. Si Jilly ay may kakaibang hilig. Sian, bakit ka nandito? Sana sinabi mo ng maaga bago ka pumunta para nakapaghanda ako. Maghanda? Maghanda para saan? Para magpatuloy na magpanggap na mabait? O para ipagpatuloy ang panloloko sa akin? Hindi. Sian, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Nakita ko na ang lahat. Nakakasal na tayo. Tapos ginagawa mo pa itong bagay na ito. Ang ipinunta ko rito ngayon ay para sabihin sa iyo, hindi ako magpapakasal. Gusto kong kanselahin ang kasal. Liu Sian, ikaw, Nakikita mo ba ang lalaking ito? sino ka? Ipakikilala ko siya. Siya ang asawa ko, si Ye Yinfeng. Dapat alam mo kung ano ang mangyayari kung hindi ka magpakasal sa akin. Ang pamilya Lee namin ay ang sa Tianhai, pinakamalaking korporasyon. Kung hindi ka magpakasal sa akin, hindi lang ang inyong Liu Group ang malulugi. Maging ang pinakapangunahing negosyo ay hindi ninyo mapapanatili. Mahirap. Sino itong bastos na kausap ko? Hayaan mo na. Huwag mo na siyang kausapin pa. Umalis na tayo. Ang tigas ng ulo mo. Alam ba ng pamilya mo ito? Kung malalaman ni Matandang Liu ang kalagayan mo ngayon, malamang ay mamatay siya sa galit. Paano ka natitingnan ng pamilya mo? Gusto mo pa akong gawan ng masama? Naghahanap ka ng kamatayan. Gusto mo pa akong sundan sa ibang babae? Naghahanap ka ng kamatayan. Yinfeng. Konti lang ang kayang lumaban sa akin. Bayad na ba ito ngayon? Ano ka ba? Katulad mo, hindi ka man lang titingnan ng aso kayong dalawa. Ngayon, isa sa inyo ang mananatili o isa sa inyo ang mamamatay. Pumili ka. Pinipili kong mamatay. Ha. Ang ibig kong sabihin ay ikaw. Ang tapang mo. Guard, durugin ninyo silang dalawa at ipapakain sa aso. Meron pa ba? Sabihin mo, magkano para maayos? Ibalik mo sa akin si Liu Sinian. Sinian, mahal kita. Hindi lahat ng bagay ay kayang bilhin ng pera. Kapag dumating ang araw na naging tulad ka ng God of War, isang dakilang bayani na nagliligtas sa mga tao at bansa, babalik ako. Tara. Liu Sinian, dahil sa katigasan ng ulo mo, ipinapangako ko sa loob ng 3 araw,
ang pamilya Liu ay masisira. Alam ko na hindi mo kayang gawin iyon. Sino ka? Ikaw siguro si Ginoong Lino. Ang nangyaring eksena kanina, parang direktang panlalait sa iyo. Sa buong lungsod ng Tianhai, sino ang hindi nakakaalam na ang pamilya Li ninyo ay kilalang kilala sa kayabangan? Nagtataas siya ng ere sa teritoryo mo. Pinayagan mo lang siyang umalis ng ganoon? Wala kang puwang. Sino ka ba? Si Ate Fang? Gusto mong maghiganti? Ikaw ba si matandang Yinming? Huwag kang maraming tanong. Gusto mo bang maghiganti? Malilipol ko rin sila balang araw. Pero may kakayahan, ang apelyidong Ye, hindi mo pa kailangan makialam. Babalaan mo rin ako. Tandaan mong tawagan ako pagdating ng panahon. Tignan mo, Liu Xinian. Gagawin ko kayong gustong mabuhay, ngunit hindi makakaya. At gustong mamatay, ngunit hindi rin makakaya. Magandang pagkakataon ito. Kailangan mong samantalahin. Ang babaeng iyon, gumawa ng malaking gulo. Pero na-ospital na si Lola. Nga pala, tatay, iyong kontrata sa paglilipat na ipinaprint mo sa akin, para saan iyon? Kaya nga sinasabi kong, tanga ka eh. Huwag ka nang makialam, sundin mo lang ang utos ko. Ang matandang iyon. Ngayon ay wala na sa katinoan. Hindi man lang ako kinonsulta, ibinigay niya na ang kumpanya kay Liu Xinian. Sa loob ng maraming taon, wala man akong nagawa, wala man lang ba akong sakripisyo, wala na akong halaga sa kanila, kaya dapat na lang siyang mamatay ngayon. Rekta kong mamana ang kayamanan, ikaw ang magiging presidente. Lahat tayo ay magbubukas ng champagne at tatahak sa tuktok ng buhay. Ang tindi mo, tatay. Halika, mag-toast tayo. Nasaan si Lola? Namatay na si Lola dahil sa iyo. Galit na galit sa iyo ang lola mo. Ikaw na anak na suwail, kung may mangyaring masama sa aking ina, ikaw ang mananagot sa akin. Nasaan po si Lola? Ikaw na anak na suwail, lumuhod ka sa akin. Pwede mo bang sabihin sa akin, please? Lumuhod ka muna. Tapos sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang lola mo. Nasaan po si Lola? Sinian, bilisan mo. Buksan mo ang pinto. Ate, bakit po kayo nandito? Bakit ka nandito? Sinian, sabi niya hintayin ko raw siya dito. Bakit kayo nambubugbog? Ako si Yin Fengzan. Alam niyo ba kung gaano kalaking gulo ang nagawa niyo? Nasaan si Sinian? Umuwi na sa pamilya Liu. Sabi niya kakausapin daw niya ang lola niya tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasunduan sa kasal. Ang anak na suwail na ito. Naglakas loob na pawalang bisa ang kasal ng mag-isa. Sabihin mo, hindi ba ikaw ang nag-udyok sa kanya? Ate, sincere ako kay Sinian. Pagkatapos ng araw na ito, bibigyan ko siya ng bilyon-bilyong kayamanan. Pwe? Ang pamilya Shu ay humingi ng 3 milyong pampamanhikan pero hindi mo maibigay. Bilyon-bilyong kayamanan pa? Marami na akong nakitang tulad mong lalaking manloloko. Mga matatamis na salita para dayain ang mga batang babae na walang karanasan sa buhay. Hindi ko napapayagan si Liu Xinian na makita ka. Ate? Namamatay na ang lola mo dahil sa iyo. Hindi pa ba sapat ang pinsalang ginawa mo sa pamilyang ito? Napakabuti ng lola sa'yo, pero ginagalit mo pa rin siya ng ganoon. Nakalimutan mo na ba kung sino ang tumulong sa pamilya ninyo sa loob ng maraming taon? Ang walang utang na loob na hayop na ito. Ay, ikaw bunso. Ngayon ko didisiplinahin ang anak mong babae para malaman niya kung ano ang tama at mali. Ngayon ay papatawan kita ng parusa sa pamilya. Sasampalin kita ng 3 beses. Ang unang sampal ay para sa iyong pagtataksil sa kabutihan. Nagbigay si Ginoong Li sa atin ng napakagandang pagkakataon para umakyat ka sa mas mataas na posisyon. Hindi mo pinahalagahan. Kasalanan mo. Ang pangalawang sampal ay para sa iyong paglabag sa katarungan. Ibinigay sa iyo ng lola ang napakagandang kumpanya. Hindi mo pinahalagahan ng maayos. Gumawa ka ng ganitong iskandalo. Ang pangatlong sampal ay para sa pagsisisi ng kaluluwa ng iyong ama sa kabilang buhay na nagsisising dinala ka niya sa mundong ito. Handa ka na ba? Ay, tatay. Huwag kang padalos-dalos. Hindi rin naman ganap na kasalanan ni Liu Xinian ito. Hintayin muna nating imbestigahan ang sitwasyon. Hindi pa huli para parusahan siya. Sa loob ng maraming taon, napakarami kong inilaan para sa pamilyang ito. Lahat ay sinira mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ipaliwanag mo sa akin, bakit mo kinansela ang kasal?
Paano ko naman papakasalan ang ganyang klaseng lalaki? Ito ay bago ikasal, hindi pagkatapos, mapapatawad pa. Basta hindi ako magpapakasal sa kanya kahit kailan. Ikaw, hindi ba pumirma ka ng kontrata kay Lola kahapon? Si Lola ang nagbigay nito sa akin, hindi ko hiningi. Naiintindihan ko. Gusto mong patayin sa galit si Lola para ikaw ang magmamana ng ari-arian. Ikaw na ahas na babae. Bakit ka ganyan kasama? Hindi po tito, hindi po ganoon. Nakuha mo pang sumagot? Gusto mong sirain ang pamilyang ito. Hawakan mo ang pera at magpakasaya kasama ng jowa mong walang kwenta. Tama nga, ang kaaway ay nasa loob ng bahay. Talaga pong hindi ganoon. Tito, paano ko po kayo mapapaniwala? Ilipat mo ang kumpanya sa kapatid mo. Doon lang ako maniniwala sa iyo. Juan Kai, dalhin mo rito ang kontrata. Hindi ako pipirma. Bago umalis si Lola, ibinigay niya sa akin ang kontrata, ito rin ang kanyang huling hiling. Hindi ko siya pwedeng biguin. Kahit hindi ka pumirma, paparusahan ka ng pamilya. Kung makakaya mo ang 3 sampal ko, hindi ka na kailangang pumirma. Sinian. Sana. Anak, Sana. Huwag kang magpaloko sa kanya. Anong karapatan mo makialam sa usapan ng pamilya namin? Ang lahat ng pinaplano mo. Mayroon pa bang hindi nakakaalam? Nagsasamantala ka sa kabutihan mo kunwari kay Sana para sa sarili mong interes at gusto mong makuha ang kumpanya, hindi ba? Lumayas ka, basahan. anak, tingnan mo kung anong pinaggagawa mo. Sabihin mo, anong gagawin natin? Ma, patawad. Tunay na patawad. Anong kayamanan? Ayaw na natin ang lahat ng yan, okay? Tara na. Anong ayaw? Sinabi mong ayaw mo na lang? Leo Sinian, sa tingin ko, bukas magpunta ka at humingi ng tawad kay Mr. Lee para mabawasan ang pagkalugi. Naiintindihan mo ba? Ang pamilya mismo ay walang sinabi. Bakit ka nakikialam dito bilang isang labas? Uulitin ko, hindi kailangan ng pamilya ko ng pakikialam ng iba. Galit na galit ako sa mga taong tulad ninyo. Ang hina ninyo parang kapatid na lalaki. Huwag mong sabihin yan tungkol sa tatay ko. Marami na akong nakita na ganyang klaseng taktika ninyo. Ginagamit ang kaligayahan ng mga bata para sa sarili ninyong kapakinabangan. Naisip nyo ba ang nararamdaman nila? Sa tingin ko, lumalakas na ang loob mo. Naglakas loob kang gumawa ng eksena sa teritoryo ko. Mukhang kailangan talaga kitang turuan ng leksyon. Ang matandang walang silbi na yan. Ngayon ay wala na sa katinoan. Hayaan mo na siyang mamatay na para direktang maipamana sa akin ang ari-arian. Ikaw, kailan mo? Gusto mo pa bang makinig? Gusto mo pa bang makinig? Ikaw, kailan mo ginawa yan? Kung marinig ni Elder Liu ang recording na ito, ano kaya ang iisipin niya? Ay naku, maari ko bang malaman ang iyong pangalan? Hindi ka karapat-dapat malaman. Ay naku, isang pagkalito lamang ito. Sa pananaw ng isang hamak na tao, kailangang alisin ang pagkalitong ito. Ha. Sige, pag-usapan natin ng maayos ang usapan. Sino ang nagsabi kanina na didisiplinahin niya ang tatay ng pamilya Liu? Ay, huwag nang didisiplinahin. Ako na lang ang disiplinahin mo. Ako na lang ang disiplinahin mo. Ikaw ang nagsabi niyan. Hindi ko sinabi. Totoo ba yan? Ay, totoo. Hindi kailangan ng anak ko ang iyong pagdidisiplina. Mabuti. Kung gayon, tutuparin ko ang iyong pangako. Ang sampal na ito ay para sa iyong kawalang katapatan sa kapatid, kawalang katapatan sa matatanda, kawalang katapatan sa mga kamag-anak. Ang sampal na ito ay para sa iyong kawalang katarungan sa pamilya, kawalang katarungan sa mga kamag-anak. Aray ko. Ang sampal na ito, ang huling sampal na ito. Ang huling sampal na ito, hindi ko pa naiisip. Kinakati ang kamay ko, naglalaro lang. Ituring mo na lang na alaala mula sa akin para maalala mo rin ng husto. Alam ko, ang taong tulad mo ay hindi talaga natututo. Para kang asong hindi natututo. Ha. Hinahangaan ko talaga ang mga taong tulad mo. Binugbog na, nakakakuha pa rin ngumiti. Hey. Yan, ipreserba mo para sa akin bilang alaala. Hehehe. Takot kang pagbabantaan kita, no? Ako, si Ye Yinfeng, ay gumagawa ng mga bagay ng bukas at matapat. Hehehe, mabuti kung gayon, mabuti. Tara na, Sinian. Pero hindi ko pa nakikita si Lola. Wala na si Lola, nahimatay lang siya. Bukas, pwede mo na siyang bisitahin. Hindi ba't kritikal ang lagay ni Lola? Sino ang nagsabi? Sino pa ba? Siya. Tara na.
Tay, Huwag ka nang magsalita pa. Kung hindi ko ipaghihiganti ang galit na ito, hindi na ako si Liu. Si Yayin Feng at ang mag-ina na sina Lid Xinian, ipaparamdam ko sa kanila ang kalalabasan ng pagkakagalit sa akin. Aray! Lahat ito ay gawa mo. Huwag kang pumasok. Umalis ka. Hello? Ginoong Wargad, ang mag-ama na sina Liu ay pumunta sa ospital. Kumusta si nanay? Ayos na, ano na ang nangyayari ngayon? Hi. Si Liu Xinian, ang kasal niya kay Ji, Li, isinapubliko na noong nakaraang linggo. Paano kung ganito? Ipahayag na lang natin sa labas na pinalayas na natin silang mag-ina. Hintayin nating lumipas ang gulo. Sige, umalis na kayo. Gusto kong magpahinga. Sige, kung ganoon, ipapalagay kong pumayag ka na. tatay, kailangan ba talagang gawin itong ganito kalupit? Hindi ba masyado? Wala kang silbi. Ang tao ay namamatay dahil sa pera. Ang ibon ay namamatay dahil sa pagkain. Kung maawain ka sa kanya ngayon, para mo ring pinahirapan ang sarili mo sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Pero, Ano ang pero? naaalala ko. Agad kang magutos na i-freeze lahat ng card, ari-arian at sasakyan ng pangalawang pamilya pagkatapos ay maglabas ng balita na pinalayas na silang mag-ina sa pamilya. Naiintindihan ko. Sino yan? Bakit ka nandito? Nakita kong umalis ang nanay mo, kaya umakyat ako sa pader. Pero, gabi na, umuwi ka na kaagad. Pero, wala pa akong matutuluyan ngayon. Pero wala ng kwarto ngayon. Kaya sa sofa ka na lang matutulog. Sini yan? Titiyakin kong ikaw ang magiging pinakamasayang babae. Matutulog na ako. Ay, hindi ko pa tapos sabihin. Ginoong Sun. Ano itong ginagawa nyo? Ha? Sinabi ng panganay na Ginoo, kayo ay nagdala ng krisis at kahihiyan sa pamilya, kaya pinalayas na kayo ng matandang ginang. Sinusunod lang namin ang utos. Yung kotse na minamaneho mo, bigay din iyan sa inyo ng pamilya, kukunin namin iyan maya-maya. Ikaw na asong alipin ka. Nandyan ba ang matandang ginang? Pupuntahan ko ang matandang ginang para makipagtalo. Ha? Wala ka ng karapatang tumapak sa bakuran ng pamilya Liu. Sobrang mapang-api. Sino ba ang hindi nakakaalam na sa bahay na ito, hindi ka gaanong minamahal dahil hindi ka nakapagbigay ng anak na lalaki? Kung nakapagbigay ka lang sana ng anak na lalaki, hindi ka sana nakakaranas ng ganito karaming pagpapahirap sa bahay. Ang inyong anak na si Liu Xinian, sa kasunduan ng kasal na ito, kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon. Sa bahay na ito, ilang taon na rin ako, maraming bagay, naiintindihan ko. Hello, Ma. Ano? Sobrang nambubuli ka. Ang aming pamilya ay hindi mo pa rin kontrolado. Ako ang magpapasya? Kahit papaano, kalahati pa rin akong miyembro ng pamilya Li. At kayo? Pinatalsik na kayo lahat sa bahay, kunin ang gamit nyo at umalis na. Nagbago na talaga ang panahon? Dahil sa iyo, anak na suwail. Ayaw mong pakasalan? Ngayon, wala na tayong tirahan. Sa hinaharap, ay matutulog na tayo sa kalsada. Nanay, kasalanan ko. Ang kapritso ko ang nagpahamak sa iyo. Pupuntahan ko si Ginoong Li para humingi ng tawad mamaya. Humingi ng tawad? Tingin mo papansinin ka pa ba niya ngayon? Ang pampahiya mo, kumalat na sa loob ng ilang oras, may mukha ka pa bang babalikan siya? Binaba na. Abala ka ba? Tumawag ka sa akin, hindi ako kailanman abala. Nasaan ka? Gusto kitang makita. Oh, hahaha. Nasa opisina ako. Hindi mo na siya sasamahan? Araw-araw naman kitang kasama, di ba? Ayoko na. Kapag nagtagal pa ako rito, baka mainis na naman sila. Gusto mo bang araw-araw tayong magkasama? Layas na. Asong gala. Nasaan si Liu Xinian? Sino ka?
Mga ligaw na aso, lumayas kayo agad. Nasaan si Liu Sinian? Sino ka? Sino ka ba talaga? Tinanong kita, nasaan si Liu Sinian? Kaya pala, yan ang alaga ni Liu Sinian na basag sapatos na tuta. Pinalayas na sila ni Lolo Liu mula sa bahay. Wala nang sinuman ang may karapatang tumapak ulit dito. Lolo Liu? Si Liu ang balbas, di ba? Ngunit siya talaga ang Lolo Liu namin. Pero ang palayaw ng Lolo Liu namin, ikaw ang tatawag? Kaya pala aso lang pala. Kung ayaw mong mapahamak, mas mabuti pang sabihin mo agad kung nasaan si Liu Sinian. Paano kung hindi ko sabihin? Hindi mo sasabihin? Mamamatay ka. Isang ligaw na aso. Nangangahas pang tumahol sa harap ng bahay namin, tingnan mo't hindi kita sampalin hanggang mamatay ka. Tigil. Ginoong God of War, huli po ang inyong lingkod sa pagliligtas. Patawarin po ninyo ang galit. Tumayo ka. Ikaw ang punong tagapamahala na si Shou Yi. Nakita mo na ang ginoong God of War? At hindi ka pa lumuhod? God of War? Siya, isang ligaw na aso, ay... Hindi ka pa sumampal sa sarili mo. Awa po, Ginoo. Dali, sabihin mo, nasaan si Liu Sinian? Pumunta si Liu Sinian kay Ginoong Li. Tuloy po. Oy. Ang bilis mo namang dumating. Bigla ka na lang dumating. Kaya nabigla ako. Tara, mag-inuman tayo sa bar. Hindi ako pupunta. Dito na lang ako. Gusto mo? Ipagtitimpla kita ng tsaa. Huwag na. Nandito ako ngayon para humingi ng tawad. Nako, wag naman. Ako ang dapat humingi ng tawad. Naaksaya ko ang napakarami mong mahalagang oras. I'm sorry, Binibining Liu. Pwede bang huwag kang ganyan? Nako, nahihiya ka pa. Hindi ko rin naman sinasadya. Sabihin mo, bakit ka nandito ngayon? Hindi ko ba nasabi? Nandito ako ngayon para humingi ng tawad. Sabi ko na, hindi ko iyan matatanggap. Nakakadiri ka kapag ganyan ka. Bakit hindi ako pwedeng maging ganyan? Gagawin ko ang gusto kong gawin. Sino ang makakapigil sa akin? Sa Tianhai. Sino ba ang hindi nagbibigay ng paggalang kay Ligang? Ano bang akala mo sa sarili mo? Binigyan kita ng maraming pagkakataon. Ayaw mo. Aba, ang ganda mong mukha. Matagal na kitang gustong makuha. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Pasensya na, Ginoong Li. Pero hindi mo ito magagawa. Humingi na ako ng tawad. Kailangan ko nang umalis. Tumigil ka. Ha. Buksan mo ang pinto. Hindi madaling umalis. Bitch, masakit ka palang manampal. Bakit hindi ko ito napansin noon? Ang sampal na iyon ay dinurog ang puso ko. Ngayon, kailangan kitang makuha. Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Kung maglakas loob kang saktan ako, papatayin kita. Papatayin ako? Sige. Para makuha ka, handa akong mamatay. Ikaw, anong ginagawa mo? Kung igagalang mo ako tulad ng dati, maaari ko pang isaalang-alang ang muling pakikipagbalikan sa iyo. Noong iginagalang kita, ano ang tingin mo sa akin? Isang aso. Sasabihin ko sa iyo ulit. Ako, si Ligang, ay hindi nagtiis ng ganito karaming galit. Buksan mo ang pinto. Pumunta ka sa bulsa ko para kunin. Ikaw na pervert ka. Tulungan niyo ako. Kahit sumigaw ka ng malakas, walang sino man ang maglalakas loob na pumasok sa opisina ko. Tulungan niyo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sana, ayos ka lang ba? Ikaw na naman, bata ka. Isang pares ng aso't pusa. Hayop ka. Ang babae ko nagawa mo pang galawin. Karapat dapat ka ba? Hump, hindi ako karapat-dapat. Isang taong tulad mo na may ganitong katayuan. Kausapin mo ako. Magpasalamat ka na. Sana, wag mong kalimutan
kung bakit ka pumunta dito ngayon. Sinabi ko sa iyo, ang makipag-away sa akin ay walang magandang kahihinatnan. Kayong angkan ng Liu ay walang ibang patutunguhan, kundi kamatayan. Ang parehong araw sa susunod na taon ang magiging araw ng iyong kamatayan. Huwag, Yinfeng. Kung susunod ka sa akin ngayon, hindi na kita sisisihin at makikipagkasundo ako sa inyong pamilyang Liu. Sana, anong ginagawa mo? Nasaan si Liu Xinian? Liu Xinian, magpapakasal ka ba sa akin? Masyado ka pa ring mabait. Para sa pamilya, handa kang isakripisyo ang iyong dignidad. Hahaha. Sana, bumangon ka na. Ang taong tulad niya ay hindi mapagkakatiwalaan. Huwag mo nang sabihin, Yi Yinfeng. Ako ang may kasalanan sa iyo, nadamay ka pa. Hindi ko kayang panoorin ang pamilyang Liu na masira, at lalong hindi ko kayang panoorin ang aking ina na mawalan ng tirahan. Isang masunuring anak. Gusto ko ang mga ganyan. Maganda, mabait, at sexy pa. Hahaha. Sana, bumangon ka na. Bata, ano ang pakiramdam mo kapag nakikita mo ang babaeng mahal mo na nakaluhod sa harapan ng iba? Hahaha. Puta, naghahanap ka ng kamatayan. Mamamatay ka. Tigilan mo. Ligang, dalawa lang ang hihingin ko. Una, palayain mo ang pamilya Liu. Pangalawa, kalimutan mo na si Ye Yinfeng. Hahaha. Yan ba ang isang babaeng nagliligtas sa isang bayani? Duwag, isang baliw, isang tanga. Talagang pinapatay niyo ako sa tawa. Hahaha. Bakit hindi mo nalang hintayin? Pagkatapos ng araw na ito, maibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Huwag na. Umalis ka na. Nagmamakaawa ako, umalis ka na dito. Narinig mo? Umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang pag-aalaga sa kanya. Hindi ko siya hahayaang maghirap. Hahaha. Nagmamakaawa ako. Umalis ka na. Sasama ako kay Binibining Li. O sige, bumangon ka na. Mamayang gabi, doon ka sa akin matulog. Malaki ang kama sa kwarto ko. Kayang matulog ng marami na tulad mo. Hahaha. Hindi ako kailanman naniwala sa tadhana. Gusto mong mamatay. Uwi na tayo at doon tayo mag-usap. Liu Xinian, pababayaran ko sa iyo ito. Ginang, tumawag po si Mr. Lee. Anong nangyari sa ulo mo? Ako, hindi ko po alam. Naaalala ko lang po na lumabas ako kanina, tapos nadapa ako, pagkatapos po wala na akong matandaan. Anong nangyari? Hindi ko alam, wala akong alam, nakalimutan ko. Wala ka ng silbi. Sa pagharap sa tao, wala kang kinatatakutan. Umalis ka, lumayas ka. Hello? Simula ngayon, lahat ng negosyo ng Liu Group, inaanunsyo kong kinakansela lahat. At saka, ang utang mo sa aming grupo, bayaran mo lahat sa akin sa loob ng 3 araw. Kung hindi, mamamatay ang buong pamilya mo at masisira ang tahanan nyo. Maliban ko ngayon, ibabalik mo si Liu Xinian para magpakasal sa akin. Kung hindi, magkakasira tayo ng tuluyan. Ay naku mami, dali-dali, tawagan ng ambulansya. Lola, Bilisan mong hanapin at ibalik sa akin si Liu Xinian. Ano man ang maging kapalit, ibigay mo kay Mr. Lee. Bilisan mo. saan ko siya hahanapin? Humanap ka ng ilang tao at kapusin ninyo siya at ibalik. Pero, Napakadami mong sinasabi. Bilisan mo. Huwag kang matakot. Tapos na ang lahat. Simula ngayon, ako ang magpoprotekta sa'yo. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Malapit nang mag-alas 12. Babalik na agad ang kapangyarihan ng Diyos ng digmaan. Kailangan kong mag-isa para ituon ang enerhiya ko. Kung hindi, sayang lang ang 5 taon ko. Sinian.
Lalabas muna ako para ayusin ang isang bagay. Babalik ako sa loob ng kalahating oras. Kapag may kahit anong kakaibang mangyari, tawagan mo agad ako. Ma'am, Ma, Nasaan ka? nasa bahay ako. Pinatawad ka na ba niya? Hindi pa. Tuluyan na akong nakipagputol ng ugnayan sa kanya. Halos niya akong saktan. Hindi ka patatawarin ng tito mo. Tayong dalawa, bilisan nating tumakas. Hintayin mo ako sa bahay. Pupunta ako dyan ngayon. Sige. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Sabihin mo, ano nangyari? Natutulog ako. Huwag ka nang magtanong. Anong nangyari sa mukha mo? Sabi ko, natutulog ako. Huwag ka nang magtanong. Kayo, magaling ang ginawa mo. Kapag natapos ang lahat ng ito, pag-iisipan kong muli ang hiling mo. Anak, para lang sa isang babae, ikaw, Wala kang karapatang pagsabihan ako. Marami kang nilalandi sa labas. May sinabi ba ako? hindi illegal ang maglandian ako. Ang ginawa mo ay illegal. Alam mo ba? Hindi pa ba sapat ang mga maruming gawa mo? Tsaka, ang babaeng ito, engaged na kami, pero lumandi pa rin sa labas. At niloko pa ako. Kung niloko ka na. Pagtiisan mo na lang. Sino ang sinasabi mong kalapating mababang lipad? Hindi ko alam. Nakalimutan ko na rin. Pero pinahanap ko at ipinadisiplina. Ngayon, malamig na marahil pati ang mga abo niya. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa inyo? Sasabihin mo o hindi? Si Lee, Sir Lee. Ligang. Nasaan si Liu Xinian? Tsaka, naghahanap ako ng babae. Ako ang ama. Gusto kong gawin ang gusto ko. Sino ang makakapigil sa akin? Tatay, hindi lang ang mukha ko ang sinaktan niya, pati na rin ang mukha mo. Alam mo rin na ang aming Lee Group ay may impluensya sa Tianhai. Ang pagiging pilit at walang pakundangan ngayon, bukas ay aakyat na sa ulo mo para dumumi. Aba, ang tingin ng dalagitang ito, mukhang matapang ang ugali. Matapang talaga ang babaeng iyan. Hindi ba't magaling ka? Sa maliit mong nobyo, dumarating at umaalis na lang. Naaalala mo ba sinabi ko sa iyo na pagsisisihan mo? Sige na. Mag-ingat, baka makagawa kayo ng krimen. Bahala ka sa mangyayari ngayong gabi. May lakad ako. Mauuna na ako. Eksaktong alas 12. Ang maliit mong nobyo, siguro, ay halos patay na. Ano ang sinabi mo ulit? Ang anibersaryo niya sa susunod na taon. Ahahaha. Ahahaha. Bitawan mo ang kamay ko. Bitawan mo ang kamay ko. Ayos ka lang ba? Paumanhin, huli ako. Sasabihin ko sa iyo, ang isang katulad mo, karapat-dapat lang na maging aso ko. Mas masahol pa
sa aso. Pwede mo akong patayin ngayon. Pwede mo siyang dalhin. Pero sasabihin ko sa'yo, walang sino man sa pamilya Liu ang magtatapos ng maganda. Patawad. Wala akong kakayahan, kasalanan ko. Ang problema ng pamilya Liu, ako ang bahala. Hehe. Bukod sa malakas ka, anong iba mo pang kakayahan? Ayoko kitang durugin ngayon. Tara na. Huminto ka. Hindi ako nakikipaglaban sa babae. Huwag kang magdahilan. Labanan mo ako. Ma, Patawad, Ginang. Regalo ko po ito sa inyo. Yang walang kwenta mong card, ayaw ko niyan. Ginang, Nasaan? Ako lang mag-isa. Saan pumunta? Hindi ko alam. Nasaan ang pera? Wala. Kung gayon, anong ginagawa mo rito? Hindi ba kayong dalawa ang nagpapunta sa akin dito? Huwag kang magkunwari na matigas ha. Alam mo ba? Kagabi, si Ginoong Lee ay grabe ang bugbog mula sa patapon na si Liu Xinian. Ngayon, dagdag pa ang utang ng pamilya Lee. Lahat-lahat ay 300 milyon. Si Liu Xinian ang CEO ng inyong kumpanya. Kayo ang dapat magbayad ng perang ito. Kung gayon, sabihin mo sa kanya, walang pera, buhay lang ang ibibigay. Sige. Hayaan mo si Liu Xinian. Ilipat ang posisyon niya sa kumpanya sa amin. Matutulungan ko kayo sa isang paraan. Kung gayon, hanapin mo si Liu Xinian. Bakit ako ang hinahanap mo? Masakit ba ang ngipin mo? Matagal na kitang tinitiis, punyeta. Mula pagkabata, hambog ka na sa bahay namin. Dati, hindi kita kayang ayusin. Tingnan mo ngayon kung hindi kita kitilin. Tingnan natin kung hindi kita patayin ngayon. Wan Kai, huwag kang magmadali. Kunin mo muna ang bag niya at halukayin. Ano ang balak mong gawin? Ah, Anong tinitingnan mo? Masyadong seryoso? Tatay, Purple Gold Card. Paano ka nagkaroon ng ganyan? peke ito. Peke man o hindi. Kunin mo ang POS machine. Malalaman natin, sige na. Magaling. Hindi pala nakapagtataka na mag-isa kang dumating, ano? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hoy! Magaling? Nagkukunwari ka pang walang alam? Alisin mo ang marumi mong kamay. Ay, umalis na itong pangalawa. Ang asawa ko sumunod din agad. Bakit kaya tayong dalawa noon, hindi man lang nag-iisip-isip? Ikaw talaga, ang lakas ng loob mong lumandi. Noong buhay pa si Lao Liu, bakit hindi ka makapaglabas ng bahagyang hininga sa harapan niya? Ang kapatid kong ito, masyadong mapusok. Kung hindi siya mamatay ng maaga, sino pa? Demonyo ka, lalabanan kita. Umupo ka ng maayos. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw sa akin. tatay, Gapusin niyo ang matandang babaeng ito. Huwag niyong hayaang makatakas. Dahil naglakas loob akong dumating mag-isa, hindi ko na plinano ang tumakas. Naku po. Ay naku. Ito ay katumbas na ng 3 taong kita ng kumpanya. Kailan pa nagkaroon ng ganito karaming pera ang matandang babaeng ito? saan mo nakuha ang card na ito? Napulot ko. Niloloko mo pa rin ako. Ang ganitong uri ng bank card ay isang top-level bank card na inisyu ng International Union Pay. Mayroon lamang naputsyam na piraso sa buong mundo at nasa kamay ng mga maharlikang pamilya ng iba't ibang bansa. Saan mo nakuha ang lintik na ito, matandang babae? May pera talaga sa card na ito? Alam mo kung may pera sa pag-input lang ng password. Sabihin mo magkano ang password? 981-223. 981-223. Bagaman nawala ang selyo, nagbalik ang kapangyarihan ng Diyos ng digmaan, ngunit malaki ang ipinagbago ng lakas kumpara dati, kailangan itong unti-unting ibalik. At kahapon,
Ang kalamidad 5 taon na ang nakakaraan. Tiyak na babalik. Nakita mo ba ang nanay ko? Hindi maganda. Sabihin mo ang password ngayon. Ang card na ito, mukhang kay Ye Yinfeng kahapon. Sa puta ni Liu Xinian? Oo, Ikaw, ninakaw mo kay Ye Yinfeng? hindi. Ninakaw ni Ye Yinfeng sa iba. Tama. Baka siya ang wanted criminal. Saang banda nakuha ng isang puta ang ganito kamahal na card? Tama nga. Ito ay Royal Limited Edition. Siya ang wanted criminal na magnanakaw. Posible nga. Gusto niya tayong idamay. Ibigay mo sa akin agad ang numero ni Ye Yinfeng. Telepono. Ma. Hoy, hoy! Huwag kayong lumapit! Anak, takbo. Si Ye Yinfeng ay isang wanted criminal. Sige, saan galing ang card na ito? Sarili kong card ito. Malapit ng mamatay, ayaw pa rin sabihin ang totoo. Tigil. Yinfeng, sabihin mo na ang totoo. Sabihin mo na ang password. Kung hindi, puputulin namin ang daliri niya. Maaari kong sabihin ang password, ngunit kailangan ninyong pumayag sa isang bagay. Ikaw, Ye, wala kang karapatang makipagnegosasyon sa amin. Ngayon, nasa atin ang tao, kami ang may hawak ng kapangyarihan. Makikipagnegosasyon. Magbibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo sasabihin ang password, puputulin namin ang daliri niya. Isa. 2. Huwag. 3. Wag. 3. Aray. Paumanhin, hindi ko magawa. Mula pagkabata, ni Manok hindi ako nakapatay. Itong walang silbi. Tumayo ka. Hayop ka. At ikaw naman, sinian. Tingnan mo kung sinong mga tao ang kinakasama mo. Dahil lang sa isang sirang card, pati buhay ko, isinugal ko na. Kahit sabihin ko sa inyo ang password, wala ring silbi. Hindi nyo rin makukuha ang pera dahil mayroon pang pangalawang verification ng fingerprint. Hindi ba ang lahat ng ito ay para sa kita? Nagutos ang Pamilya Lee, sumunod kayo, naging alipin kayo ng Pamilya Lee. Hindi ba't para sa pera lang? Maaari ko itong ibigay sa inyo, pero mayroon kayong kailangang ipangako sa akin. Huwag kang magkunwari. Sabihin mo muna ang password bago ang iba. Sige. 660 325. Sige, ano ang kondisyon? Huwag na huwag nyo nang guguluhin si Sinian. Sige. Tingnan nyo ang inyong alipay. Sapat na ang perang ito para mabayaran ang inyong mga utang. Tama. Ang sobrang pera, ipagpalagay nyo na lang na pambayad sa inyong gamot. Ang hilig nyo mang-api, ano? Tita, paano kanila sinaktan kanina? Ganito, ganyan. Kung gayon, labanan mo sila. Mga demonyo kayong dalawa. At ikaw, basura ka. Dahil pinaglalaruan mo ang aming sinian. Lumuhod kayong lahat. Magsorry kayo. Huwag niyo na pong bigyang pansin ang aming pagkakamali. Patawarin na po ninyo kami. Tingnan natin kung mangahas pa kayong maging hambog. Hindi na po. Sige na, gutom na ako. Kain na tayo. Sa ilang beses na nakasagupa ko siya, hindi pa lubusang bumalik ang kapangyarihan ni Ye Yinfeng. Maaari tayong gumawa ng hakbang sa pagkakataong ito. Kahit pa may 80% pa siyang lakas. Hindi tayo sigurado na kaya natin siyang talunin. Kasalukuyan akong nag-aaral ng isang bagong God of War elixir. Kapag nakuha na natin ito, tiyak na nasa atin na ang tagumpay. Ang posisyon bilang God of War ay atin na. Hindi niya nakita ng malinaw ang iyong mukha, di ba? Hindi. Humanap ng pagkakataon para guluhin muna sila. Mahal na pinuno. Sa tingin ko, maaari tayong kumilos mula kay Liu Xinian. Si Liu Xinian ang pinakamalaking kahinaan niya. Tara, kumain tayo sa Weifu Grand Hotel. Ye Yinfeng. Ngayon, ipinagtanggol mo ako, pero hindi ibig sabihin yan na pwede kang magsalita ng kung ano-ano. Oo nga, Yinfeng. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kumain na lang tayo kahit saan mamaya. Bakit? Napakaganda ba ng lugar na iyon? Sa tingin ko, ordinaryo lang. Ay, paalala lang sa'yo, ang Weifu Grand Hotel ay hindi pwedeng puntahan ng sinuman. Kahit ang pamilyang Lee, na umaasa kami, na napakalaking puwersa, kailangan pang magpareserba ng 1 taon bago makapasok, kaya huwag ka nang magyabang diyan. Alam namin. Hindi mo na kailangang sabihin.
Ikaw na bata ka, puro ka na lang kalokohan. Akala mo ba kapag may konting pera ka, pwede ka nang magsalita ng kung ano-ano? Hindi pa namin nabeberipika kung paano nakuha ang card na ito. Hindi pa namin nabeberipika. Bata, huwag mong sabihing hindi kita binalaan ha. Ang patakaran ng Weifu Grand Hotel na iyon. Ang silver member ay 1 bilyon. Ang gold member ay 10 bilyon. Ang diamond member naman ay 200 bilyon. Ang trillion member naman, iyon. Saka, ang card mong iyan na hindi malaman kung saan galing. Gold member lang ang halaga niyan. Saka, may ganoon ka ba talagang kalaking pera doon? Wang Xin, ganyan na ba kalaki ang itinaas ng presyo nitong mga nakaraang taon? Sige. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi ka makakain mamayang gabi, umalis ka na sa pamilyang Liu. At huwag mo nang guluhin ang anak ko. Sige. Paano kung makakain? Kung gayon, hihingi ako ng tawad sa'yo at hinding-hindi ko naguguluhin ang relasyon ninyong dalawa. Sige. Tara. Alam kong hindi pa kayo nakakain doon, ipapa-take out ko kayo mamaya. Oo. Ay, patay na ang batang yan. Samahan mo siya manood ng magandang palabas. Kumusta po, sir? Pakipakita po ang inyong membership card. Hindi ba sinabi mo na kaya mong pumasok? Wala ka man lang sigurong membership sa Weifu Restaurant, ano? Huwag mong sabihin na kaming buong pamilya ay itataboy palabas kasama mo. Ikinagagalit ko po, sir. Membership po kasi ang sistema namin dito. Tanging ang may membership card lang po ang pinahihintulutang makapasok. Ito, ang Purple Gold Card, hindi mo ba nakikilala? Pasensya na po, sir. Kung nawala po o nasira ang inyong card, pakipalitan po muna bago kayo bumalik. Ibig mong sabihin, binago na ang mga patakaran? Kung hindi mo kilala ang Purple Gold Card, kung gayon, tawagin mo si Wang Xin para makipagkita sa akin. Wag na, Yin Feng. Humanap na lang tayo ng ibang lugar. Shou Yi, paparatingin mo agad si Wang Xin para makipagkita sa akin. Bata, ang pangalan ng aming manager Wang ay basta mo na lang tatawagin? Bata, ang pangalan ba ni Ji Wang ay kaya mong tawagin? May magandang palabas na... Anong nangyayari? Ang mga taong ito ay nagpakita ng kawalang galang kay Ji Wang. Palayasin mo sila at baliin mo na rin ang mga binti nila. Patayin niyo siya. Lahat ng security guard dito ay mga primera klaseng eksperto. Mas maganda kung pilayan niyo siya. Bastos na bata, ano ba ang sinabi ko? Dinala mo kami dito para mapahiya at masaktan pa? Bago pa tayo makabalik, mawala ka sa paningin ko. Lakad na. Tigil. Nawala ka na ba sa sarili mo? Naglakas loob kang saktan si Master Feng. Pipilayan ko kayo. Master Feng, ako ang may kasalanan sa maling pagtuturo sa aking mga tauhan na nagdulot ng gulo sa inyo, Master Feng. Pakiusap, Master Feng. Patawarin niyo po kami. Ginoong Feng, ako ang nagpabaya sa aking mga nasasakupan. Nabastos ka po, Ginoong Feng. Humihingi ako ng tawad, Ginoong Feng. Sobrang tapang mo na, ah? Ang aking amo, si Ginoong Feng, ay dumating sa hotel. Ang mga henchman mo, naglakas loob na harangan siya. Ayaw mo na ba sa trabaho mo? Kung ayaw mo, papalitan kita agad. Maraming nag-aabang sa posisyon mo. Ginoong Shouyi, aayusin ko po agad. Ginoong Feng, sana po ay hindi nyo nalang pansinin ang aming pagkakamali. Alam ko po talagang nagkamali ako. Sandali lang. Aalisin ko na itong manager at itong mga security guard. Mula ngayon, hinding-hindi na sila magpapakita sa inyo. Paano mo lilinisin? Lumuhod ka. Ginoong Feng, ano po ang gusto ninyong gawin? Mapangmata ang ugali. Ayokong maulit ito.
Nakakaboring. Tara na. Wag po. Ako na po ang mag-aayos para sa inyo. Nagugutom na ako. Huwag na. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw, ipagbigay alam sa lahat ng bisita sa hotel. May nagpa-block booking. Hindi ba mahirap Wangsin? Hindi po, hindi po. Alice, tanggal ka na sa trabaho. Mula pagkabata, wala akong naranasan na ganito kalaking pang-aapi. Sino ka? Ikaw na naman. Dahil sa iyo, binugbog ako ng husto. May lakas ka pa ng loob na bumalik. Hoy! Nandito ka ba para pagtawanan ako? Tama ang sinasabi ninyo. Ngayon, maliban sa pera, wala na akong ibang taglay. Gusto mo bang maghiganti? Makinig ka sa akin. Gamitin mo ang babae ni Yen Feng laban sa kanya. Bakit ako makikinig sa iyo? Kung makikinig ka sa akin, masisiguro kong ang pamilya Lee ay lalong sisikat sa Tianhai City. Kapag hindi ka nakinig sa akin, masisira ang pamilya at walang ibang daan kundi ang kamatayan. Ayan, pakinggan mo ito. Anak, tulungan mo ako. Ikaw. Tulungan mo ako. Anak, tulungan mo ako. Leo Sinian, ikaw na putang ina. Putang ina, lahat ay dahil sa iyo. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Mahal, ayos ka lang ba? Umalis ka. Walang sinuman sa pamilya Leo ang mabuting tao. Mabuting tao ako? Ay, hindi. Hindi ako mabuting tao. Gayunpaman, handa akong gawin ang lahat para sa iyo, kahit ano. Wala kang silbi. Kung may lakas ka ng loob, at tulungan mo akong bawiin ang kumpanya. Gusto mo ba ako? Oo. Basura. Hayaan mong mamatay ng masama si Leo Sinian. Payagan mo akong samahan ka sa trabaho. Ngunit marami ng posisyon ang puno. Naiwan na lang ay tagalinis. Walang problema yan. Mahal, naayos na lahat. Huwag kang mag-alala. Miss na kita. Bawal pumasok ang mga tambay at aso. Anong ginagawa mo? Hindi mo na ako nakikilala. Plaka lang ang kinikilala ko. Tingnan mo ulit akong mabuti. Kilala kita? Pero sabi ng boss, bawal pumasok kung walang plaka. Maging malinaw ka, okay? Ako ang boss. Sabi ni Madam Liu, kung maganda ang trabaho ko, gagawin niya akong team leader. Umalis ka nga dyan. May mahalaga akong gagawin. Hoy, naghahanap ka ba ng away? Ayos ka lang, Sining? Bakit ka nandito? Hoy, gusto mo rin bang subukan ako? Hindi ka ba naniniwala na papalpak ka sa akin? Sining, pasok tayo. Bakit hindi ninyo ako pinapakinggan? Ha? Tara na. Sabihin ninyo, ano na naman ang pakana ninyo? Sabihin nyo, ano na naman ang inyong pinaplano? Huwag kang magsalita ng ganyan. Aba, hindi ba't ang aking matalik na kaibigan yan? Matagal na rin tayong hindi nagkikita. Kumusta ka? Dala ko na ang kontrata. Hindi ba't kapag ibinigay ko sa inyo ang kontrata, makakabalik na ang pamilya namin sa pamilya Liu? Nakalimutan nyo na ba ang inyong paghihirap? Matagal ko nang nakita na mayroon kang marahas na tendensiya.
Hindi ka naniniwala? Tawagan mo na lang ang matanda. Mula nang magkaroon ka ng issue sa pagkansela ng kasal, maraming kumpanya na ang pumutol ng kontrata sa amin. Malaki ang nawala sa amin. Kaya, para sa mas malaking kapakanan, mag-resign ka at ako ang magiging chairman. Sa malawak na aspeto, kuya mo si Ginoong Wankay, mas karapat-dapat siya sa posisyon ng CEO kaysa sayo. Sa mas maliit na aspeto, tayong dalawa ay magkaibigan, ngunit inagaw mo ang boyfriend ko habang buhay kang may utang na loob sa akin. Nasaan ang kontrata? Ilang araw lang ang lumipas, pero tila tumaas ang IQ ninyong mag-ama. Kung talagang para sa pamilya Liu kayo at para sa kumpanya, ibibigay ko sa inyo, basta't wag ninyong ipagkanulo ang pinaghirapan ng lola. Ikaw pa ang nagsabing ipagkanulo? Hindi ba't ikaw ang naunang nagkanulo? Ay, huwag nating ilihis ang usapan. Iyon pa rin ang sinasabi ko para makabalik sa pamilya Liu. Pumirma ka kaagad. Sige, pipirmahan ko. Sinian, huwag mong pirmahan. Hindi ka pwedeng pumirma, Sinian. Inay, Gusto ninyong pumunta kami, kaya pinapunta ninyo kami. Gusto ninyong umalis kami, kaya pinaaalis ninyo kami. Akala nyo ba bola kami? Hindi ka pwedeng pumirma, Sinian. Inay, pumayag na si Lola. Ito ang pagkakataon para maayos ang lahat. Ayoko pang bumalik ngayon. Maganda naman ang pamumuhay natin dito. Inay, Ikaw na matandang walang kwenta ka. Sa wakas nagpakita ng kaunting paggalang si Sinian. Sinira mo ang lahat. Anak, huwag kang makinig sa kanya. Pumirma ka, pumirma ka. Huwag kang pipirma. Pumirma ka, Huwag kang pipirma. pumirma ka. Huwag kang gumalaw. Bitawan mo. Tanggalin mo iyan. Ano ba? Bitawan mo. Inay, wag na kayong mag-away. Bilisan mo, pumirma ka, pumirma ka. Kung gusto mong suklian ang pabor na ito, pumirma ka na agad. Anak, huwag kang pumirma. Huwag kang magpagamit sa kanila. Pipirma ba ako? Ye Yinfang, tanungin kita, pipirma ba talaga ako o hindi? Pipirma ba ako? Kahit ano? Yinfeng, tinatanong kita, pipirma ba ako o hindi? Pirmahan mo na. Kahit paano, mahirap magkasama ang isang pamilya. Manahimik ka. Ay, Bitawan mo. Bitawan mo. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Mama, huwag ka nang magulo. Pag-isipan mo ng mabuti ang kahihinatnan. Malaki ka na? Dapat alam mo nang pumili ng tama at mali. Mama. Patawad. pirmahan. Huwag mong basain. Ay, mabuting bata. Ikaw, malapit nang magka-Alzheimer's ang nanay mo. Huwag kang makinig sa kanya. Sinian, huwag kang mag-alala. May paraan ako para maibalik ang kumpanya. Hindi pa tapos. Ay, Mang Wankay. Ngayon, ikaw na ang masusunod sa kumpanya. Kaya't gawin mo ng mabuti para maipagmalaki tayo sa ating pamilya. Siyempre. Sa pagkakataong ito, naging matalino ka. Ako? Ano man ang dahilan, takot lang siya sa atin. Palagi naman akong matalino. Magkita tayo pagkalipas ng ilang araw, may kukontak sa inyo? Sige. Paalam na. Hindi na tayo magkikita pa. Halika, tayo'y magkape. Hehe. Sinian, huwag kang mag-alala. May paraan ako para mabawi ang kumpanya. Sa loob ng 2 araw, sila mismo ang hahanap sa atin. Sige, naiintindihan ko, boss. Ang boss ko ay magbibigay ng 10 milyong piso para bilhin ang inyong Liu's Advertising Company. Ito ang kontrata. Pirmahan mo. Narito ang kontrata. Pumirma ka na. Ano? Ako, may unicorn company na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso
Bibilihin mo ng 10 milyong piso? Bakit hindi ka na lang mang-agaw? Ako ang boss ng kumpanya at executive CEO. Mayroon akong veto power. Ang inyong Liu Group na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso, hindi ba't nakuha nyo rin lang yan sa pandaraya kay Boss Liu Sinian? Dati nagkakahalaga yan ng 1 bilyon, pero ngayon 10 milyon na lang ang halaga? Maya-maya pa, baka bumaba pa ang presyo. Tay, kinansela ng Liz ang order. Ha? Kinansela rin ng Zhangs. Ha? Ito. Ay, Wang. Boss Wang Xin ba? Ha? Ano? Naku, Boss Wang, may nagawa ba kami na hindi mo nagustuhan? Aba, Boss Wang. Ang Wang Xin na kilala bilang Underworld King ng Tianhai. Manahimik ka. Pangalan din ni Boss Wang ang binabanggit mo? Siguro dahil sa kainan noong isang beses. At dahil sa babaeng yon, sa mapanghamak na kilos na yon, kinansela ni Boss Wang ang order. Ang Liu Group na dati ay nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Ngayon ang natitira na lang ay tambak na walang lamang pabrika at kagamitan. Ang 10 milyon ay hindi pandaraya, pero nagbago ang isip ko. Ano? 5 milyon. Maaari mo pa ring pag-isipan, ngunit ang paghihintay pa ay magdudulot ng pagkabangkarote. Marami ka pang utang at sweldo na kailangang bayaran. Makakabayad ka ba? Ay, sandali. Tatay, ibinenta ko na ang kumpanya? Papatayin ako ni Lola. Ay naku, wag mo na munang isipin iyon. Unahin muna natin ang problema sa kasalukuyan. Ibinenta ang kumpanya? Tumakas. Dali, umuwi ka na at mag-impake. Bilisan mo. Sige. Darating ang amo ko bukas para sa turnover procedure. Kailangan mong ihanda ang lahat ng kailangan. Matapos ang turnover, 5 milyong piso lang ang ipapadala sa inyong account. Ginoong Feng, naasikaso na po ang lahat. Sige, ipadala mo sa akin ang larawan ng kontrata. Kain na. Pagkatapos kumain, samahan mo ako sa kumpanya para pag-usapan ng ilang bagay. Kumpanya? Anong kumpanya? Ang kumpanya mo. Sa akin? Saan naman tayo kukuha ng kumpanya? Mga walang trabaho na tayo. Nakakalimutan mo na ba? Hindi ba't ikaw ang nag-udyok nito? Tingnan mo. Bakit? Mali bang sulat ko sa pangalan? Anong pinagsisisigaw mo? Ah? Saan mo nakuha yan? Ano ba talaga ang ginawa mo? May kaibigan kasi ako, may utang sa akin, kaya binili niya ang kumpanyang bumagsak ngayong araw, di ba? Nagkataon lang, di ba? Nagkataon lang na ito ang Liu Shi Group. Bakit naman nakasulat ang pangalan ko dyan? Sa iyo naman talaga ito. May kasabihan tayo, ang nawala ay muling nagbalik. Kayo talagang mga kabataan. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Ye Yinfeng, umuwi ka ng maaga mamayang gabi. May sasabihin ako sa'yo. Sige, alam ko na. Naku, hinimatay na naman si Lola. Dinala na siya ng katiwala sa ospital. Ay naku, di na yan bale. Iligtas muna ang sarili. Naayos mo na ba ang mga gamit? Naayos na. Nasa kotse na lahat. Sino ba itong nagtatagong boss? Anong ipinagyayabang mo? Wala ka ng silbi. Mga Ginoo at Ginang, sandali lang sasalubungin natin ang boss. Umuwi na kayo. Aba, umalis na kayo ah. May bisita kami ngayon. Umalis na kayo. Paano kung hindi ako umalis? Sasabihin ko sa inyo, huwag ninyo kaming gambalain sa negosyo. Kayo ang magbabayad. Ikaw, nakalabas ka pa noong nakaraan. Dahil lang iyon sa matigas ang ulo mo, alam mong umatras. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang maghari-harian, ikaw na basura. Mamaya pagdating ng malaking boss, baka mapaihi ka sa takot. Aba? May transaksyon kayo dito? Alangan naman. Aalis na ako, kasama ang mahal kong asawa. Hindi na ako makikipaglaro sa inyo. Sinabi mo ang lahat? Tama na, hindi ko na kayo kakausapin. Dakilang boss. Ikaw? Balak ninyong ibenta ang Liu's Corporation. At tatakas, tama? Oo o hindi, ano ngayon?
Ngayon, nandito si Sinian upang kunin ang Lius Corporation. Pagkatapos ninyong matapos ang inyong trabaho, maaari na kayong umalis. Maging matapat kayo. Kung wala na kayong gagawin, pwede na kayong umuwi. Kung maganda ang inyong pagganap, mananatili pa rin ang posisyon ni Wan Kai bilang manager. Ikaw ang boss ng Shoyi na gumawa ng lahat ng iyon? Paano ka naging ganoon? Aba, Liu Xinian, huwag ka nang magpanggap. Tay, nalilito ka na? Huwag kang maloko niya. Oo, tiyak na peke ito. Ang pagpapanggap na ibang tao upang lumagda sa kontrata ay ilegal. Tatawag ako ng pulis. Gusto kong mag-report sa pulis. Sige, kahit ano pa. Ang nakasulat sa kontrata ay ang inyong mga pangalan. Kayong dalawa ay talagang napakatalino ang kumpanyang ito. Pinamamahalaan ninyo, wala pang 3 araw, bumagsak na ang stock market. Ang ganitong uri ng henyo sa negosyo ay talagang bihira. Tigilan mo ang walang kwentang usapan. Sasabihin ko sa iyo, ang pagpeke ng kontrata ay isang seryosong krimen. Si Liu Xinian. Akala ko dati, tanga ka lang. Hindi ko akalain na naging masama ka na ngayon. Gumagamit ka pa ng ganyang kahiyahiyang paraan. Kung gayon, paano mo ako mapapaniwala? Kung mapapapunta mo si Shoyi, luluhod ako sa iyo ng 10 beses. Ganoon lang? Oo, ganoon lang kasimple. Kung hindi mo siya mapapapunta, kung gayon, ninakaw mo ang karapatan sa paggamit ng iba sa Purple Gold Card. Pahiram mo naman sa akin, hehe. Walang problema, bibigyan pa kita ng isa. Isang membership card ng Weifu Grand Hotel. Ay, magaling. Halika. Binata, mahilig ka talagang magyabang. Papuntahin mo siya. Hindi ko kailangang papuntahin, nandito na siya, pumasok ka. Shoyi Darren. Ang taong ito ay nagpapanggap na boss mo, nanggugulo dito. Oo nga kuya, maghanap ka na ng tao para ayusin sila. Tama. Sila? Oo, siya nga. Palayasin mo na siya. Lumuhod. Ay, Lumuhod ka. Ay. Sino ba ang walang galang sa amo ko dito? Para na rin ka walang galang sa akin. Narinig mo? Opo. Halika rito. Humingi ka ng tawad sa amo ko. Hindi na makikipaglaro ang lola ninyo. Ay nako, nagkamali ako. Ako ang mayabang at hinusgahan ka agad. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Patawarin mo na ako. Mali. Ay, hindi ako ang amo. Ang magandang binibini na ito ang amo. Nagugutom ako. Kumain na tayo. Tara na, Shoyi. Hindi? Mukhang hindi nila tayo pinapansin. Ha? Sabi nila tatakas na. Pero dito pa naging manager. At inagaw pa ang asawa ko. Naniniwala ka talagang amo ni Shoyi si Liu Xinian? Ngayon, isang tao lang ang makakatulong sa atin. Sino? Shoyi? Ang nakipaglaban sa akin noon ay ang mga tauhan yata ni Miss Fang. Tulungan mo akong pumunta sa base malapit sa lugar na iyon, 5 taon na ang nakalipas upang tingnan. Anumang balita, agad na iulat sa akin. Opo. Naku. Ang pagnanakaw ay hindi maganda. Kaya pala, siya ang kanang kamay ni Ye Yinfeng, Shoyi Ah. Paano siya? Sakto. Subukan natin ang bago naming naimbentong gamot. Lumabas ka na? Nakakapagod na, ang tagal mo nang sumusunod. Ang itim na balat na ito? Ang astiga? Parang Matrix, ah. Ang pamilyar. Bakit mo ako sinusundan? Tao sila. Sino ka ba talaga?
Anong klase ng palad ito? Si Sui. Imposible. Ang dami ng pampalakas na gamot ng Master. Hindi pa rin ba sapat? Ang kapangyarihan ng War God. Hindi madaling talunin. Noon, ang mga pamilya ng Tianhai ay nagkaisa. Ngunit hindi pa rin nila natalo si Ye Yinfeng. Noon, kung gusto lang niya, kaya niyang maghasik ng lagim. Kung gayon, bakit? Ang kabutihan ng kanyang kahinaan. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Ang pamamaraan ng palad na iyon ay malinaw na itinuro ko kay Shouyi. Pero hindi ako nakilala ni Shouyi. May kakaiba rito. Bukod pa rito ang kapangyarihan ni Shouyi ay hindi kasing lakas gaya ngayon. May masama rito. Bakit hindi ka kumakain? Kumain ka na. Yinfeng, bukas na magsisimula ang formal na trabaho. Pasa-asa, Bi? Oh, nga pala. Mamaya pagkatapos nating kumain, pumunta ka sa kwarto ko. Tuturuan kita ng ilang paraan para protektahan ang sarili mo. Iyon pala ang iniisip mo? Nakakainis ka. Hindi na kita kakausapin. Ay. Mga kabataan talaga ngayon. Hello? Hello? Nasaan ako? Sino ka? Sino ako? Sino ako? Sino ako? Amo ito. Mukhang ang bisa ng gamot ay tatagal lamang ng 24 na oras. Ikaw na naman. Ikaw na naman. Hindi ka patatawarin ni War God Lord. Subukan mo munang makawala sa akin. Ano ang gagawin mo? Huwag kang lumapit. Ngumanga. 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 Ang laki ng wood carving company sa industriya ng paglililok ng kahoy. Dapat ka nang magpasalamat na nakapasok ka. Kung magkakamali ka pa ulit, umalis ka. Kalahati ng sweldo mo ngayong buwan ang ibabawas. Magtrabaho ka na. Bakit suot niya ang uniforme ng tagalinis? Mali ba ang nakita ko? Bakit puno ng pag-iisip tungkol sa batang iyon ang aking isip? Mayaman ang batang iyon, imposibleng maging tagalinis siya sa kumpanya? Sabihin ko sa iyo, kung hindi mo matatapos ang misyon na binigay ni Wandage, mag-overtime ka ngayong gabi hanggang mamatay. Naririnig mo ba? Ha? Si Mimi ay nakatapos ng higit sa inaasahang misyon, kaya hindi siya mag-overtime. Sige na, magtrabaho na. Ye Yinfeng, bakit ka nandito? Gusto mong balikan si Shumi, di ba? Kalokohan? Nandito ako para magtrabaho, syempre. Walang kakayahan at walang silbi, kahit na maging janitor ka pa, kahit maging malagkit na parang chewing gum, hindi ka pa rin niya kakapitan. Sasabihin ko sa iyo, huwag mong hayaang mahuli kita sa akto. Ang baho mong iyan ay alam na ng lahat. Napakawalang hiya talaga. Para lang balikan ako, nagpaka-janitor pa, napakababang uri talaga. Ye Yinfeng, idineklara ko, tinatanggal ka na. Ano? Dahil mas malinis mong nilinis ang pwesto ko kaysa sa pwesto ng iba, kaya tinatanggal ka? Hindi. Anong klaseng dahilan yan? Kapag ang isang tao ay sinisiraan ng isa pa, siya ang pinakamalalim na nakakaalam na ang taong iyon ay sinisiraan lamang. Bakit? Sa lipunan man o sa kumpanya, hindi mawawala ang mga taong tulad mo na basura. Kahit sa lipunan o sa kumpanya, hindi ako mawawala dahil isa akong assistant manager. May kakayahan ako magpatalsik ng isang janitor, di ba? Paumanhin? Sa tingin ko wala ka niyan. Wala kang order. On order. Order. Sige. May order na ako, di ba? Ngayon, umalis ka na. Huwag mo akong agawan kay Supeng. Hindi. Sumuko na ako. Ayoko talaga sa kanya. Iyon lang ang kayang mong gawin. Anong magagawa mo sa akin? Sige, suntukin mo ako. Ha? Kahit anong idahilan mo, aalis ka pa rin. Kung hindi lang si Leo Sinian ang chairman, binigwasan na kita at pinatay.
Talaga bang iniisip mo na ang isang assistant manager ay napakahusay? Kung may kakayahan ka lang, ikaw ang nakatayo dito at pinagsasabihan ako. Hindi ako ang nakatayo dito at pinagsasabihan ka. Bilisan mo, umalis ka na. Hindi ba ito marumi? Ay, aking mimim. Napakatalino mo. Haha, heto. Binigyan kita ng pabor, di ba? Binabalaan kita. Huwag kang magkakalat sa iba tungkol sa relasyon natin. Wala akong gusto sa'yo. Ako. Ikaw. Tingnan mo ang ginawa mong gulo. Pupuntahan ko ang manager. Sige, nasa tea room siya. Puntahan mo. Ha. Sino sa inyo ang chairman? Chairman, pasensya na po. Nabaliw na naman po itong batang ito. Kukunin ko agad siya. Anong nangyayari? Anong sitwasyon? Chairman, manager, itong batang ito, hindi lang siya bastos at marahas. May problema pa ang utak niya. Isang janitor ang nanggugulo sa kumpanya. Ang nagpasok sa kanya ay isa ring gunggong. Ilalabas ko agad siya. Hindi tama ang ginagawa niya, pero bawal magmura sa kumpanya. Opo, tama po kayo. Kapag narinig ko pa ulit na nagmura ka, agad kitang sisibakin. Alam ko na po. Presidente Leo, sobrang walang galang itong batang ito. Bigla na lang pumasok. Itataboy ko siya. Itaboy mo ang nanay mo. Umalis ka. Opo. Malaki ang pinagbago mo ah. Nasaan ang tatay mo? Hindi ko alam. Mukhang abala si tatay sa sarili niyang bagay kamakailan. Pumasok ako sa kumpanya. Gusto kong maging low-key para protektahan ang kaligtasan ni Sinian. Huwag mong ipaalam ang aking pagkatao. Naiintindihan mo ba? Ha? Naiintindihan ko po. Mahal na Ginoong Feng. Sige na, tumayo ka na. Hindi naman ako kumakain ng tao. Bakit ka kinakabahan? Ngayon, si Zhou Kai na iyon. Basta na lang niya ako siniraan. Alam mo na siguro kung ano ang gagawin, di ba? Ako po ang nagkulang sa pamamahala. Sige na, ayusin mo na siya. Aray! Manager Liu! Ikaw to. Ye Yinfeng, ikaw na impacto ka, pati ba naman pinuno, pinangahasan mong saktan. Maniniwala ka ba kung i-report kita sa pulis para makulong ka? Tama na. Ito ay aksidenteng nangyari sa akin. Naimbestigahan ko na rin ang inyong issue. Simula ngayon, si Ye Yinfeng na ang general manager. Zhou Kai, ikaw ang gagawa ng paglilinis. Ako ito. Manager Liu, huwag kang maniniwala sa mga pinagsasabi niya. Mangangahas ka bang basta na lang tanggalin ang isang mahusay na empleyado? Ang sweldo mo ay ibabawas hanggang sa katapusan ng susunod na taon. Dali, magbigay galang kay Ginoong Feng. Ye Yinfeng mag-sorry. Manager Liu, makinig ka sa akin. Huwag kang maniniwala sa kanya. Siya ay simpleng isang. Gusto mo pa bang magtrabaho? Kung ayaw mo, umalis ka na. Hindi ka na makakahanap ng trabaho sa industriyang ito. Kung magaling ka sa paglilinis ng banyo, maaari pa kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Humihingi ka ng tawad. Naririnig mo ba? Paumanhin. Ano ang sinabi niya? Wala ka bang kain? Paumanhin. Napakasama talaga niya. Sige na. Basta alam mo ang pagkakamali mo. Kumuha ka ng damit para sa akin. Hubarin mo ang iyong damit? Ikaw ang sinasabi ko. Bago ko lang binili itong damit. Kung ayaw mo, umalis ka. Si Liu Xinian ay naging CEO na naman. Si Liu Chengkai, sa tingin ko, ay tuluyan na. Naging sunod-sunuran ni Ye Yinfeng. Kung gayon, ano ang gagawin mo? Papasukin mo ako sa kumpanya mo. Pero sa kumpanya namin, front desk lang ang kulang. Pero, ang sweldo ay kasing taas ng isang manager. Dapat mangako ka sa akin. Si Ye ay masisira ang reputasyon. Sige, kung gayon magre-resign ako. Sige. Amo, nagpadala ng mensahe si Ligang. Sa tingin ko, ang mga walang kwentang iyan sa kumpanya ay hindi maaasahan. Inaasahan ko na. Hindi ko naman sila inasahan. Ngayon, kailangan na nating i-hack ang kumpanya. Opo, Amo. Paano? Si Xiaoyi naman? Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Tungkol sa epekto ng gamot, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Naiintindihan ko.
Ma, umalis na si Mimi sa kumpanya. Balak ko pa naman siyang gawing sekretarya ko. Bakit mo siya hahanapin? Ayaw na niya sa atin? Sa tingin mo ba may utang na loob ka sa kanya? Oo nga, huwag kang maging malito. Sige na honey, wala kang dapat ikahiya kanino man. Hindi ba pwedeng mag-hire na lang ng panibagong sekretarya ang HR bukas? Ibinigay sa akin ng HR ang iyong resume. Napakahusay mo. Bakit ka nag-iisip na maging sekretarya? Bagong graduate? Gusto kong mag-ensayo? Kilalang universidad at maraming extracurricular activities. Isang napakatalinong talento. Sana ay matuto ka ng mga bagong bagay sa aming kumpanya. Maligayang pagdating. Mahal. Natapos ko na ang files na kailangan mo. Sabi ko na sa iyo, huwag mong sabihin ang ating pagkakakilanlan dito sa opisina. Ipapakilala ko lang. Ito ang bago kong sekretarya, si Suniman. Ito naman ang asawa ko, si Ye Yinfeng. Empleyado rin siya ng kumpanya. Kumusta? Kumusta? Nga pala ni Man, may bago akong proyekto na kakausapin maya-maya. Samahan mo akong lumabas. Hindi tama. Ang aura niya ay kakaiba sa karaniwan. Sige po. Mahal, sasama rin ako. Huwag kang magbiro. Umuwi ka muna para magluto. Ginang Liu, ang marketing plan para sa advertising na ito, lubos akong nasisiyahan. Ngunit, ang dati mong proyekto, Iba ang dati, iba ang ngayon. Kailangan naman talaga ng proseso ng paglago. tulad ng kasabihan, mahirap ang paglipat ng propesyon. Ngunit, kailangan din nating subukin kung may talento at potensyal ka para sa larangang ito. Ano ang ginagawa mo? Siyempre, susubukan ko ang inyong talento. Basta mapaligayan niyo ako. Magiging sa atin ang proyektong ito. Walang hiya. Walang hiya. Ngayon ay narito kami upang pag-usapan ang pakikipagtulungan. Ngunit ngayon ay sa tingin ko hindi na kailangan. Niman, tara na. Sige. Anong ginawa mo? Ay, nag-spray lang ng air freshener. Ikaw, Hehe. Yinfeng. Tigil. Sino ka? Lumabas ka. Siyempre, ako ang papasan sa iyo. Kung mag-aaway tayo dito, baka masaktan si Sinian. Hindi mo ba ako gustong patayin? Sundin mo ako. Shoyi, nandito ako. Shoyi, nandito ako. Ang lakas mo na. Matagal na tayong di nag-ensayo, no? Ayos ka, Shoyi. Lalo kang humusay. Shoyi, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Putang ko sa'yo ang lahat ng to. Kung may susunod pang buhay, gugustuhin kong sumunod sa'yo. Ikaw ang pinakamabuting kaibigan ko. Ha? Shoyi. Shoyi. Tigil. Anong nangyari? Sinian. Sinian. Tinawagan ko na ang pulis. Umuwi ka na muna. Niman, pasensya na. Unang araw ko pa lang sa trabaho, napahamak ka na. Ayos lang yan, boss. Pwede ba akong mauna ng umuwi? Oo, sige. Sinong nag-utos sa'yo? Sabihin mo. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo? Walang nag-utos. Nakita ko lang na maganda siya. Kaya nagkaroon ako ng masamang intensyon. Sasabihin mo ba o hindi? Ako, sasabihin ko. Si Mr. Fang, siya rin ang nagbigay sa akin ng gamot. Inutusan niya ako na pagkatapos kong i-enjoy siya, ibabalik ko siya sa kanya.
Sino si Mr. Fang? Dapat ay kalaban siya ng Lee's Group. Sa mga taon na ito, ang ama at anak ng pamilyang Lee, marami silang inaway. Anong gagawin mo? Patayin si Ye Yinfeng. Mahusay. Sa totoo lang, mas madali ang pinatibay na gamot. Panginoon. Lubos na pinoprotektahan ni Ye Yinfeng si Liu Xinian. Dapat ay inuna kong kidnapin si Liu Xinian. Kapabayaan ko po. Parusahan niyo po ako, Panginoon. Sige na, may silbi pa siya sa hinaharap. Sige, kontakin si Ligang. Huwag makipaglaban kay Ye Yinfeng sa ngayon. Natatakot ako na baka maalarma natin siya. Kung maglakas loob siyang lumaban, gamitin ang kanyang ama para pagbantaan siya. Naiintindihan ko. Narinig ko na ibinigay sa iyo ng kumpanya ang malaking order ng Lee Group para asikasuhin mo. Ano na? Makinig ka sa payo ko. Nagkaroon na ako ng masamang karanasan, kaibigan. Bakit naman? Noong huli akong pumunta sa kumpanya, 3 lang ang bumugbog sa akin. Kung ikaw ang pupunta, hindi mo na alam kung ilan ang babatok sa iyo? Sasabihin ko sa iyo, ang receptionist ng Lee Group na iyon, nakipagrelasyon sa nakababatang master ng pamilya Lee, sobrang arogante. Halos wala nang makapasok sa kumpanya. Huwag na nating pag-usapan ang pakikipagnegosasyon. Saan ka pupunta? Sa banyo. Makinig ka sa payo ko, seryoso, talagang nagkaroon na ako ng masamang karanasan. Aba, ngayon ligtas na ako. Bakit ka nandito? Nagtago na ako dito? Hinahabol mo pa rin ako? Hindi kita hinahanap, kausap ko si Ligang para sa kooperasyon. May appointment ka ba? Kung gusto mong makita ang pinuno ng aming kumpanya, kailangan mong magpa-appointment ng maaga. Wala. Kung wala kang appointment, umalis ka na diyan. Salot. Kung gayon, tawagin mo siya. Para makita ka. Pwede kong itanong kung ikaw ang pinakamayamang tao sa China o sa buong mundo. Wala akong oras makipagkwentuhan sa'yo. Lumayas ka na dyan. Paumanhin, kung wala kang appointment, umalis ka na dyan. Kung hindi, hindi kita sasantuhin. Halika kayo at tingnan, may nananakit. Tandaan, huwag mong ipaalam sa kanila kung hindi ang iyong ama. Halika kayo, tingnan ninyo. May nanununtok. Sino ang nangaabuso sa kumpanya ko? Li Xiao, dumating ka rin sa wakas. Ang lalaking ito, para lang habulin ako, pumasok ng sapilitan sa kumpanya namin at kumikilos pa na walang galang. Bilisan mong papatayin siya para makaganti ako. Walang hiya, pati siya. Naglakas loob kang saktan? Gusto mo bang sirain ang Lee Corporation namin? Ginoong Ye, pasensya na. Maligayang pagdating sa Lee Corporation namin. Sa ngalan ng aming kumpanya, humihingi ako ng tawad sa iyo. Huwag kang magalit. Kahapon sinabi mo sa akin na lumapit lang ako sa iyo kung may problema. Baliw na babae. Umalis ka na. Kapag tapos na ang laro, itatapon na. Ganoon ba? Kung hindi ka aalis, papatayin kita. Ilalabas ko lahat ng record ng iyong mga illegal na transaksyon. Ipopost ko lahat online. Kung hindi ka pa aalis, ipapatapon kita sa guard. Dahil naglakas loob kang gawin ito sa akin, tandaan mo, maghintay kayo, pagbabayaran ninyo ito. May kontrata ako? Ayos mo ito, para sa akin. Ye Yinfeng, huminto ka. Wala kang silbi. Isang malaking proyekto ng Lee Group ang sinira mo. Pinahirapan mo ang kumpanya? May mukha ka pa bang bumalik? Sino ang nagsabi sa'yo na sinira ko ang proyekto ng Lee Group? At ikaw? Bakit ka nagpalit ng suit? Nasaan ang uniform mo? Ano sa iyo? Huwag kang magsalita. Alam ko, pumunta ka sa Lee Company at nagkaroon pa kayo ng pagtatalo. Bakit? Kung nagkaroon ng pagtatalo, ibig sabihin ba ay sinira na ang proyekto? Huwag kang magkunwari. Tingnan mo. Pati ang plano ay mali. Kaya mo bang sabihin na hindi mo ito sinira? Sige, sasabihin ko sa iyo. Ang isang malaking kumpanya tulad ng Lee Group, ang pinakamahalaga ay ang mga detalye. Pinapayuhan kita ng maayos,
Habang hindi pa nadidiskubre ng boss, bilisan mong gumawa ng resignation letter at isumite para hindi ka sisihin ng boss. Bago ka sibakin, kukunin muna ang sahod mo at saka katatanggalin sa trabaho. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko? Sinasadya mo? Gusto mong sirain ko ang proyekto? Para may dahilan kang paalisin ako sa kumpanya, tama? Bata, sinasadya ko talaga? Anong magagawa mo sa akin? Malalaman mo mamaya. Ito ba ang plano na ginawa mo para sa akin kagabi? Sasabihin ko sa iyo, pakawalan mo agad ang tatay ko. Walang silbi na takutin mo ako sa kanya. May malalim akong puot sa kanya dahil sa babae. Inimbitahan ko lang ang matanda para maging bisita. Mali ang iniisip mo. At saka, pirmahan mo ang kontrata ng Liu Company at kailangan mo pang magbigay ng diskwento sa kanila. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi ng tatay mo, Basura ka. Nagsumite ka ba ng resignation letter? Namamasyal. Ay, Sa conference room na lang tayo pumunta. Maraming tao dito. Hindi maganda. Sige, sige. Tara. ay, Mr. Lee. Peke ang planong iyon. Niloloko ka niya. Umupo ka. Hindi. Kayo na po umupo. Sir Feng, pinatawag niyo po ba ako? Oh, dumating si Mr. Lee para pag-usapan ng kooperasyon. Mr. Leo. Ang pakikipagtulungan kay Chairman Lee. Ikaw na ang bahala diyan. Ay! Sa mga bagay na ito, hindi ako kasing talino nyo, Mr. Liu. Kailangan pa rin kayo. Mr. Liu, tingnan niyo po. Kung gayon, paumanhin sa kawalan ng galang. Nagkamali ba ang inyong empleyado? Ginoong Leo, may nakita ba kayong mali? Sabihin niyo lang, maaari tayong mag-usap anumang oras. Tingnan nyo ito. At ito pa, ang halagang ibinigay nyo sa amin. Doble pa sa presyo sa merkado. At ang lahat ng industriya ng wood carving sa loob ng 2 taon ay ipinagkatiwala sa amin upang asikasuhin. Hindi ba malulugi ang inyong kumpanya ng 1 o 2 bilyon? Ginoong Leo, marahil ay nagkamali kayo ng pagkakaintindi. Ito ay sinadya kong ayusin. Oh, ang sobrang kita na ito ay marahil para sa Yayin Feng na katabi niya. Naiintindihan ko na. Nakita ko na ang kontrata. Walang problema. Pipirmahan ko na. Kung gayon, pirmahan nyo na. Ay! Sandali! Bago pumirma, may isang bagay na kailangan pa ng pahintulot nyo, Ginoong Liu. Ano iyon? Si Jokai. Sinadya niyang palitan ang plano ng pakikipagtulungan na ito. Halos magdulot ng malaking pagkalugi. Buti na lang at nalaman ko agad. Ang ganitong empleyado ay dapat parusahan ng husto. Agad na si Bakin. Mga maestro, magtatagumpay ba tayo ngayon? mukhang hindi ito magiging madali. Sa mga nakaraang araw ng pagmamasid, ang kapangyarihan ni Yayin Feng ay halos bumalik na. Tama, sa huli ay siya pa rin ang God of War. Nagawa na namin ang gamot. Talagang nagtagumpay kayo. Sa pagkakataong ito, siguraduhin nating tuluyan siyang mamamatay. Paulit-ulit niya kaming ginugulo. Ako at ang aking anak at ang pamilya Liu. Ang paghihiganti sa pag-agaw ng asawa, ang ari-arian ng pamilya Lee, ng aking ama, ang lahat ng ito ay nangyari pagkatapos lumabas si Yayin Feng. Kailangan ko ngayon ng pondo mula sa inyong pamilya Lee at pamilya Liu upang palakasin ang gamot. Wala kayong tutol, di ba? Wala akong ganung pera para ibigay sa iyo ngayon. Ate Fang, ang aking hula ay hindi na siya kasing lakas tulad noon. Siya ang alagad ni Yayin Feng. Patayin niyo siya agad. Tumahimik ka. Siya ngayon ay isa na sa ating mga sandata. Kung hindi kayo sasama sa akin upang lipulin siya, sinisigurado ko sa inyo, mas malinis pa kayo maglalaho kaysa kay Yayin Feng.
May nangyari bang kakaiba dito sa bahay kamakailan? Wala naman. Isang nangongolekta lang ng basura ang dumating ngayon. Bakit? Wala, kumain na tayo. Naiinip na ako buong araw. Bakit kailangan mo akong pagpahingahin? Hindi ko pa napag-uusapan ang negosyo sa pamilya Lee. Binibini, naasikaso ko na para sa iyo ang lahat, kaya huwag ka nang mag-alala. Alaga. Ang galing mo. Nga pala, nasaan si Xiaoyi? Marami na tayong pera mula sa kanya. Kapag dumating na ang paunang bayad, dapat na nating ibalik sa kanya. Sige, Bukas mayroong espesyal na panayam sa isang programang pinansyal. Kailangan mong magsalita sa entablado. Handa ka na ba? Kumain na tayo, wag nang magsalita. mula nang huli nating pagkikita kay Xiaoyi, maraming araw na siyang nawawala. At ang estado ni Xiaoyi noon ay mas maganda kaysa sa unang beses, kasama na ang kapag nasa panganib si Liu Xinian, mas nagiging aktibo ang mga taong ito. Kuya, bakit hindi ka pumasok sa trabaho ngayon? Nag-leave si Kuya. Ano ang gustong kainin ni Kilin? Gusto kong kumain ng chocolate cake. Gusto mong kumain ng chocolate cake? Sige, ihahatid kita, Kuya. Hindi ka ba ang bagong sekretarya? Gusto mo pa ring maghiganti? Gusto mo pa bang maghiganti? Ikaw ang nag-post ng ad na iyon para sa human experimentation? Ano ang gusto mong gawin? Hindi ko alam. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Kaya ano ang gusto mo? Gusto kong bawiin ang lahat ng nawala sa akin. Ito. Mapapalakas ba ako nito? Ang lakas nito ay nakasalalay sa iyong pagkatao. Guro, naibigay ko na sa kanya ang potion. Hello po! Pakisagot po. Ang problema sa kaguluhan ng Liyuy Group kamakailan. Ang tanong na ito ay ipasagot na lang kay Ye Yinfeng. Tungkol sa ilang problema na lumitaw sa kumpanya kamakailan, magbibigay ako ng ilang simpleng pahayag at paliwanag. Kamakailan, nagkaroon sa kumpanya ng ilang napakahalagang empleyado at mga lider na walang ginagawa o ayaw kumilos. Ang aming kumpanya ay nagpatupad din ng mga estratehiya. Ang dapat bawasan ang suweldo ay babawasan. Ang dapat tanggalin ay tatanggalin. Hindi ka ba natanggal sa trabaho? Bilisan mo! Bilisan mo! Bilisan mo! Bilisan mo! Bilisan mo! Bilisan mo! Jokai, ano itong kalagayan? Ay tulong. 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 Ay. Tama, siya nga. Tama, siya nga. Anong nangyari sa kanya? Kai, tawagan mo ang ambulansya. Yinfeng. Natatakot ako. Ayos lang, Xinian, nandito ako. Narito na ako. Tama nga ang hinala ko. God of War? Kalokohan. Pakulo lang yan ng ibang tao. Napaka-importante ko ba talaga sa inyo? Wala kang halaga sa amin. Ang mahalaga ay wala ka. Nasaan si Xiaoyi? Mas mahalaga ang pinagkakaabalahan ni Xiaoyi. Tumigil na kayo. Tapos na ang nangyari, 5 taon na ang nakakaraan. Dumating ako ngayon para makipagnegosasyon sa inyo. Negosasyon? Karapat dapat ka ba? Negosasyon. Karapat dapat ka ba? Inaakala mo pa rin 5 taon na ang nakalipas? 5 taon na ang nakalipas. Sila ay nagpakita ng awa. Hindi kanila pinuksa. Iniwan ka na isang salot. Ginawa ko lang ang nararapat kong gawin upang mabigyan ng magandang buhay ang mga mamamayan ng Tianhai. Hindi ba maganda? Magaling. Ngunit napakababa lang ng iyong pag-iisip. Tiyak na mag-evolve ang sangkatauhan. Kayo ay mga baliw. Patayin siya. Huwag nang habulin. Nasugatan na siya. Babalik pa rin siya. Gawin ang ayon sa plano. Opo. Bakit hindi pa siya bumabalik? Ilang beses nang ininit ang ulam. Siguro malapit na. Ayos lang. Tingnan mo, hindi ba bumabalik na siya? Xiaoyi. Paumanhin.
Anong ginagawa mo? Ah, Nakita muli tayo. Ang bilis mo namang gumaling, ha? Siyempre, poprotektahan ako ng aking maestro. Tigilan mo ang walang kabuluhang usapan. Hindi kasama ang pamilya sa gulo, hindi mo ba nauunawaan? Kung naiintindihan ko, bakit ko siya ikukulong? Ang galing naman ng 8 Desolation War God. 5 taon na ang nakalipas. Natalo ako sa kamay mo. Ngayon, kailangan kong makakuha ng hustisya. Paulit-ulit mo akong pinipilit. Ngayon, ipaghihiganti ko ang aking ina. Magpainit ka muna. Hindi ka ba kumain? Iyan lang ang lakas mo. Panginoon, ngayon, ipinapangako kong gagawin ko ang misyon na ibinigay mo sa akin, kahit buhay ko pa ang kapalit. Sayang naman kung papatayin kita. Bumalik ka na lang sa trabaho. Suniman, paulit-ulit kitang binigyan ng pagkakataon. Ngunit wala ka pa ring silbi. Panginoon, ikinalulungkot ko. Wala kang silbi. Nagsasayang ka ng oras ko. Ikaw? Paano mo nagawang ganyanin ang iyong kaibigan? Tandaan mo, walang kaibigang panghabang buhay. Tanging interes lang ang panghabang buhay. Kung sino ang mas malaki ang halaga, siya ang tunay na kaibigan. Babaeng may pusong ahas. Hindi ba't sila ang iyong mga kasangkapan? Si Sinian ang pinakamamahal kong tao? Si Shoyi ang pinakamatalik kong kaibigan? Handa akong magbuwis ng buhay para sa kanila. Napaka-inosente mo naman. Shoyi, naririnig mo man ako o hindi, mananatili kang pinakamatalik kong kaibigan. Xiaoyi, patayin mo ang pinakamatalik mong kaibigan para sa akin. Kung mamamatay nga ako sa kamay ng aking kaibigan, sulit na ang buhay ko. Lumaban ka para sa iyong mga kaibigan at pamilya. Yan ang iyong kahinaan. Hindi ba't lahat ng tao ay may kahinaan? Kung walang kahinaan, tao pa ba yan? Multo yan. Mas nakakatakot ba ang multo kaysa sa iba? Ang bahaong Janshen na nagliligtas sa bansa at sa mga tao. Sa wakas ay natalo sa ilalim ng aking utos. Lumuhod ka. Pre, matigas ang aking likod, hindi ako makaluhod. Lumuhod ka. Kung hindi ka luluhod, papatayin ko siya. Lumuhod ka. Ikaw. Nagloloko lang ako, hindi mo ba nahalata? Shoyi, pakawalan mo siya. Ayos ka lang ba, Sinian? Kayo? Ikaw talaga? Ang lakas ng paghampas mo sa akin noong binugbog mo ako. Kung hindi ako umakto ng maayos, paano ko sila malilinlang? Ako, Put. Bawal magmura. Gusto ko talagang suntukin kayong dalawa. Naalala ko na, noong tinatali mo ako, nagsorry ka pa sa akin. Akala ko talaga na baliw na siya. Tara na, umuwi na tayo. dahan-dahan sa pagkain, gutom na gutom ang bata. Sinian, bakit ayaw mong lumipat sa villa na binili ko? Ayoko. Bakit naman? Bakit naman? Kasi masyadong malaki. Baka hindi kita mahanap. Sinian, ako ang iyong matatag na suporta. Kayo talagang dalawa. Nandito pa ako. Napakakulit ninyo. Dadagdagan ko ng ulam ang aking manugang. Mahal, kuwentuhan mo nga ako ng nakaraan mo. Gusto mong marinig? Kiss muna. Sige, wag na lang. Bakit mo ako iniligtas? Sige na, sige na. Ang henyong lumitaw ng biglaan. Hindi mo dapat ganoon. May silbi ka pa. Hayaan mo akong magsanay. Muling magsimula. Talo ka. Pero ano? Bumaba ka. Huwag mo akong biguin. Sa pagkakataong ito,
Gagawin natin ito ng maayos.